ang legendary OPM icon, singer-songwriter, walang iba. Palakpakan po natin na may kasama sigawan para kay Florante! Ayan. Alam nyo ba, siguradong alam na alam nyo ang kanyang mga nilikhang awitin. Yes, alam mo ba? Alam mo ba, MC? Alam niyo po ba yung Ako'y Isang Pinoy? Ako'y Pinoy sa puso, diba? Diba? Kasigawan Mandaluyong para kay Florante! Tinetesting ko pa lang ano. Magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan at natutuwa ako at napunta ako dito sa pagtitipon na ito ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ano? Kaya lang, nais ko munang humingi po ng paumanhin doon po sa isang ali na fan ko raw siya at nagre-request sa akin ng kanta. Pero ikinalungkot ko po na hindi ko talaga kinakanta yung Like a Virgin. Ano? And hindi ko mapagbibigyan. Para po sa inyo. Ito po susunod ko ay malamang na narinig yun na rin noong araw sa isang bata na kumanta nito. No? Kinompose ko po ito para sa isang batang nagngangalang Cristina Paner. Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y isang kulay at sana'y wala ng away. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Sana'y laging magbigayan. Sana'y laging magmahalan. At sana ang tao'y hindi nagugutom o nauuhaw. Sana'y hindi na gumagabi o umaaraw. Sana'y walang tag-init at sana'y walang taglamig. Sana'y pag-ibig na ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Sana'y laging magbigayan. Sana'y laging magmahalan. Sana'y laging magbigayan. Sana'y laging magmahalan. Maraming salamat po. Thank you. Alam nyo, hindi nyo natatanong ay hindi na po ako rito nakatira sa Pilipinas. Nag-migrate po kami sa Amerika.
Sa Los Angeles na po kami nakatira ngayon. Pero marami nagtatanong sa akin kung ako raw ay US citizen na. Sabi ko, maraming salamat po at ito pong panghuling bilang ko ay nais kong ihandog sa inyong lahat. Ano? At ito po ay nanggagaling sa aking puso. Narinig din na rin po itong awiting ito na ika nga ay inawit na rin ng ilang mga kasamahan ko sa industriya. Ano? Hindi ko na nga mabilang kung ilang versions na meron ito eh. Pero lahat halos ng mga nakasama ko sa industriya ay inawit na rin ito. Para po sa inyo lahat. Iiwanan sa inyong alaala dahil minsan tayo'y nagkasama dahil minsan tulad po ngayon ay nagkasama. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Thank you. Isang malakas na sigawan para kay Florante! Napakalayo na nang narating ng ating bansa sa Bagong Pilipinas. At sa pagsasani puwersa ng alyansa ay siguradong mas malayo pa ang pwede nating marating. Kaya naman, ang boses ng Bagong Pilipinas, handa na ba kayo? Mag-ingay Mandaluyong para kay Andrew E! Oh yeah! Mandaluyong! Sino pinakamaingay? Come on! Sino pinakamaingay? Everybody now clap your hands, everybody! Everybody just clap your hands! Yo, clap your hands, everybody! Mandaluyong, everybody now! Party up! Party up sa pinakamaingay ngayong gabi ito! Sa pinakamaingay! Check it out! Na may nabita ko sa girlie na American resident. Taga ron sa Orange County, pero dito siya sa Brent. Nabit ko sa Mimosa, anak ng ambasador. Only girl at chika, bebe, ang negosyo door to door. Sumenya siya sa guard, pamagi ng calling card. Sabi niya siya daw ay Andrew E. Die Hard. Sa likod ng calling card, doon siya nagpasign. At syempre pirmahan ko rin ang kanya behind. Pinara limousine, ako'y pinabilib. Kinuha calling card at Niligay sa kanya dip-dip. sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, O-L-I-B-E. Sa pinakamaingay! Sa pinakamaingay! Go! Si Olive May aking sinap pa rin. pero siya'y biti pa rin. Say what? Come on! Gusto niya lagyan ng Margarine. para aking nasabi. Say what? Come on! Si Olive ay aking Sinap pa rin. pero siya'y biti pa rin. Say what? Come on! Gusto niya lagyan ng Margarine. para aking nasabi. Say what? Oh, sa sino mang maingay, meron akong ibibigay. Sa sino mang maingay, meron akong ibibigay. Ito ba ang pinakamaingay? O ito ba ang pinakamaingay? Nasaan ba ang ingay? Pag nasa ng ingay, doon ito ibibigay. Pag sinabi ko all the way,
way! Sabihin nyo, alyansa! All the way! 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 Break it down! Mandaluyong! Magandang gabi sa inyong lahat. Atin pong nasasaksihan kung kayo po'y taga Mandaluyong. Saksing-saksi ng mga taga Mandaluyong kung gaano karami ang tao dito sa lugar ninyo ngayong gabing ito. Tayo po'y nasasaksihan din ng buong kapuluan sa pamamagitan ng platform ng social media. At tayo rin po'y tunay na nasasaksihan sa ibang bansa ngayong gabing ito. Kaya mga kaibigan, namnamin natin ang tamis ng gabing ito at ipakita natin ang pakikiisa sa ating mga kandidato dito sa inyong harapan, ang tinatawag nating alyansa. Sa pamamagitan ng pag-awit at pagsabay kay Andrew E. sa awitin na ito. Maestro. Itanong mo sa amin kung sinong aming Itanong mo sa ang sagot ay di magtatagal. Sino ating mahal? Alyansa lang ang ating mahal. Ang serbisyo nyo'y aming serbisyo na walang ang aming tunay na sa pinakamaingay na magkakanta dito sa lugar na ito. Sa pinakamaingay. Sa pinakamaingay. Tito Sen, thank you for this song. Thank you for this song. Here we go. Itanong mo kung sinong aming mahal. Sinong inyong mahal? Sinong inyong mahal? Asa ng ingay? Itanong mo. Alright! Ang sagot ay di magtatagal. Parang hindi kumakanta. Parang hindi masibol talaga. Alyansa lang ang aming. Very good! Ang serbisyo nyo'y aming. Mas malakas! Serbisyo na walang. Very good! Ang aming tunay na. Naku, parang dito yata. Mandaluyong. Dito na ba mapupunta ang souvenir ni Andre? Itanong mo. Kung sino aming. Ay, kumakanta na. Pareho na. Pantay na. Alright, here we go. Itanong mo. Ang sagot ay di magtatagal. Sino ating mahal? Sino ating mahal? Here we go. Alyansa lang ang Very good! Ang serbisyo nyo'y aming. Alright, mas malakas! Serbisyo na walang. Yeah! Ang aming tunay na. Dito na ba? Dito na ba ibibigay? Dito na ba ibibigay? One more time! Itanong mo. Kung sinong aming. Oy, parang dito! Lumilipat! Lumilipat! Here we go! Itanong mo. Alright! Ang sagot ay di magtatagal. Sino ang iyong mahal? Sino ating mahal? Here we go! Alyansa lang ang. Yeah! Ang serbisyo nyo'y aming. Alright, break it down! Serbisyo na walang. Ang aming tunay na. Palakpakan naman!
Pag sinabi ko, all the way, sabihin nyo, Alyansa. All the way. All the way. All the way. Pilipinas, sino ba ang pinakamaingay? Come on now! Ano ang pinakamaingay? Sino ang Ano ang pinakamaingay? pinakamaingay? Everybody, sabay-sabay! Say ho! One! Say ho! One! Say hey, hey, ho! Come on! Mandaluyong ay nagkakaisa! All the way! All the way! Pilipinas ay nagkakaisa! All the way! All the way! Come on! Ako'y nasa Malate! Pilit kayo sa mic! Pilit kayo sa mic! Here we go! Here we go! Kumarat sa akin ang bil mo ko niya, bil mo ko doon. Nagtuturo na siya, Yeah. hindi pa kami on. Upang di mahalata, What? siya ay nagpayabang. Come on. Nagmemenesitwa, daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, Mahigpit na! naglalaway sa pada niyang hapit na. Hapit na ako'y makalinga. What? Di ko siya matagpuan. Yeah. Mandaluyong, di ko alam kung kanino ko ibibigay yan. Come on! Mananahay! Alright! At ka, baby, oh yeah. Hindi ko marinig. Oh, madalas lumalabas. Naku, baka dito na. Baka Come on. dito na. Here we go! Here we go! Sa Cafe Adriatico ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang kaya. Kaya kaming dalaway What? uminom na beer. Yeah. Inalay ka ang baso. Baso. At sabi niya sa akin, Come on! di ko alam ay meron siyang inilagay. What? Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Nang ako'y magising, Yeah. aking napansin, pangalan na puti. Come on! Kaya sabi ko na ako, i-split na ako. Kanino kaya ibibigay ang jacket na ito? Nawala sa isip ang kanyang baywa. Yeah. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko Come dyan. on! Mananahay! Alright! Ka, baby, oh yeah. Hindi ko marinig. Oh, madalas lumalabas. Now take it to the top. Oh, darling. Come on! What? Stand Come on. by me. Oh, madalas sa maingay binibigay ni Andrew E. Alright, everybody! Pag hinabi ko all the way, sabihin nyo Alyansa! All the way! All the way! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Come on! All the way! All the way! All the way! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Come on! Everybody in the place to be! Itaas ang kamay! Itaas ang kamay! Itaas ang kamay! At sabihin nyo sa akin, sino ba pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! Sino ba pinakamaingay? Let me hear say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! Come on! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Come on! All the way! All the way! All the way! All the way! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Come on! Ito ba ang pinakamaingay? Come on! Ito ba? Ito ba? Sino ba ang pinakamaingay? Come on! At doon to ibibigay sa mga kandidato natin ngayon. Pasalamatan natin ng sabay-sabay. Sabihin salamat po. Salamat
4. Here we go. Alianza! Here we go! Sa pinakamaingay! Here we go! All the way! All the way! All the way! All the way! Break it down! Oh, madalas nasa inyong harapan ang Team Alianza together with ang inyong lingkod, Andrew E. Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you! God bless Mandaluyong! God bless the Philippines! Thank you! Muli, Andrew E! Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Gabi, Mandaluyong! Alam niyo po, alalang-alala ko po itong lugar na ito. Ito na yung napuntahan kong pangatlong rally po dito sa inyo sa Mandaluyong. Sa iba't ibang kampanya ko. At lahat ng kinampanya ko rito sa Mandaluyong, panalo po tayo. Maraming salamat po. Tayo po ay nakarating na sa kahuli-hulihang pagtitipon natin dito po sa kampanyang ito. Kaya't nais kong pasalamatan, hindi lang po kayo ng tiga Mandaluyong. Kung hindi po lahat nang nagpakita ng suporta sa Team Alianza habang sila at kami lahat ay umiikot sa buong Pilipinas. At nasasabi ko naman, nakakatuwa naman na mas nakita. Kahit po saan pumunta ang Team Alianza, napakainit po ang pagtanggap sa Team Alianza, pagtanggap para sa kinabukasan at kabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya naman po, kami na umiikot at nagkakampanya, na-inspire po kami, nagiging inspirasyon po ang suportang nararamdaman namin, ang init ng pagmamahal na nararamdaman namin sa aming pag-iikot. Ay mula naman po sa umpisa, sinabi ko po, ang bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa nating totoo na araw-araw. Ating inyong suporta ay ang aming inspirasyon. Naniniwala ko na ang lakas ninyo ang magdadala sa atin sa bagong Pilipinas. Kaya naman, nabuo po ito. Mula Hilaga hanggang Timog, isang alyansa ang nabuo. Ngayong gabi, ang sambayanang Pilipino, kayo ang magbibigay buhay sa ating pagtitipon ngayon. Alam niyo po, siguro panahon na. Dahil po, bakit namin ginawa itong alyansa? Kung maalala ninyo, nung kumakampanya ako rito, ang aking isinisigaw, ang pagkakaisa, unity. Kailangan sa aming pananaw, sa aking pananaw at sa pananaw ng lahat ng Pilipino. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay nag-aaway-away po. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay hindi magkasundo at hindi nagtutulungan. Kaya ko po isinisigaw ang pagkakaisa. At kaya naman po ang ginawa po namin ay pinagkaisa namin
ang lahat ng aming kilala na pinakamagaling na magiging senador para mas makikita natin patuloy ang ating progreso, patuloy ang ating pag-unlad, patuloy ang mapayapang Pilipinas, patuloy ang magandang takbo at kaunting ginhawa para sa ating mga kababayan. Marami po naman nangyari na dahil sa pagkakaisa. Marami po akong balita. Marami po akong magandang maibabalita sa inyo. Sa mga nangyayari sa nakaraang 2 taon, 3 taon halos mula nung tayo ay umupo noong July 2022. Ngayon po, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo, isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Yan ang pagkakilala ngayon ng Pilipinas. Sa Asia po, tayo ay Kaya po, tayo ay kinikilala ngayon na maganda ang takbo ng ekonomiya. Dahil nung nagsimula po tayo, napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung pong aming inaalala at dahan-dahan po namin itinatrabaho. Kaya naman, mula sa 1.8%, na yung 1.8% ng inflation, ibig sabihin gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay ito ay bumaba pa sa Marso. Kaya dahan-dahan, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, naglagay po tayo, humingi tayo ng tulong sa ating senador. Humingi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingin natin na baguhin ang mga iba't ibang batas upang maging mas magandang patakbo para lahat po ng mga lahat po na gustong pumasok na mag-invest dito, magdala ng pera po nila dito sa Pilipinas, ay magiging maganda at makikita nila doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan imbes na sa ibang bansa. At kung bigas naman ang pag-uusapan, pinapababa na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kadiwa. Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po baka gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinaubaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwa site. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kasama din po dyan, kahit po makontrol po natin ang presyo ng ating mga bilihin, ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan, ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon. Naaayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024,
Nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan-saan lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga 4Ps, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Nung Labor Day po, noong May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakahalaga po nito. Lahat po tayo ay magulang. Inaalala po natin ang ating laging mga anak. Kaya't inaayos po natin ang edukasyon. Inaayos po natin ang K-10 curriculum. Sinimulan nang ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin ding isinasaayos ang curriculum ng mga senior high school. Bilang suporta sa ating kabataan at sa ating mga manggagawa para sila po ay marunong at kaya nilang makipagkompetensya hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po ang Pilyas so ang mga Pilipino dahil napakagaling talaga ng Pinoy. Pero kailangan pa rin natin tulungan. Kaya bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan, mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit 16,000 bagong silid-aralan. At yan po ay proyekto ng DepEd, yan proyekto po ng pamahalaan. Ngunit, hindi pa sapat yun dahil tayo ay nagpapatulong sa ating mga kaibigan na nasa private sector na nagmamagandang loob po. At dahil sa aming pagkooperasyon at sa tulong nila, layunin natin makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kumpleto ang kagamitan. At alam naman po natin ang buhay ng lahat ng educational system ay ang ating mga guro. Kaya tinitiyak natin na ang guro natin ay nakakatanggap sila sa lahat ng kanilang benepisyo. Kahit yung dati, yung sweldo, napapautang ang ating mga guro dahil hindi dumadating ng tamang panahon ng kanilang sweldo. May mga pamilya po yan. Kaya ginawa natin, tiniyak namin, hindi na magiging problema yan. Isa pang naging problema dati, ang mga teacher hindi na makapagturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging kung ano-ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang katungkulan na yon para wala silang iniisip kung hindi turuan ang ating mga kabataan na maging magaling, maging masipag at maging mabuti. Binibigyan sila ng mas maayos na benepisyo, mas malinaw na career path at mas mahabang pahinga. Tulad ng bagong pinapatupad na 30 araw na uninterrupted summer break para naman ang ating mga guro na napakasipag na po ay mabigyan naman ng kaunting bakasyon para makapagpahinga at para magpalakas muli para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayong taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon na cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asthma at iba pa. Mas malaki na po ang kokobera ng PhilHealth kesa sa dati.
serbisyo rin ang ating ipapalit sa ating mga kababayan. Hindi na ninyo kailangan magpunta sa mga malalaking ospital na kalayo-layo upang magpatingin at magpalaboratory. Sa mga namin binuksan na tawag na bukas centers, libre na po ang check-up, libre na ang test. Sa ngayon, may 51 bukas centers na sa buong bansa. Maaari kayong pumunta ron po, magpa-check-up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, at marami pang ibang serbisyo. Sa NCR, meron na po tayong tinayo na 4 na bukas center. At kung pag-ausapan naman natin ang ibang bagay, hindi lamang tungkol dito sa ating kababayan, kung hindi ang seguridad ng ating bansa. Kung pag-uusapan natin ang pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong buo. Kailanman hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bilang isang malayang bansa, dapat natin panindigan ang ating mga karapatan. Dahil ang ating maliwanag na ang Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas, at yan po ay ipaglalaban po natin. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Tayo naman ay sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal, na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtatanggol namin ang teritoryo ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit ano pang mangyari, hindi po namin titigilan na ipagtanggol ang Pilipinas. Kahit kasino man, napakalaking dayuhan, napakalakas ang puwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi umaatras, hindi po tayo aatras. Kaya po, sa puntong ito po, ay kailangan po ipaliwanag bakit ko po pinag-iisa-isa lahat itong mga programa at saka proyekto na ito. Para po makita po ninyo, alam nyo po, ang national government, ito po mga programa po namin. Ngunit, hindi po namin magagawa yan kung hindi namin kasama hindi tumutulong sa atin. Unang-una, mga LGU, mga local government, yung mga mayor, hanggang sa barangay captain. Kailangan magkasama talaga. Kailangan ulit nagkakaisa. Pero, doon sa malalaking bagay, na kailangan palitan ng sistema ng pamahalaan, kailangan palitan ng batas, kanino tayo tatakbo? Tatakbo tayo sa mga legislator, tatakbo po tayo sa mga senador natin. Kaya po, kahit nais natin ipatuloy ang ating mga magandang nagawa na. Ngunit, alam naman po natin, ay walang katapusan po ang trabaho ng serbisyo publiko, at ito po ay marami pang kailangang gawin. Nakakatuwa naman po na nasimulaan na natin. Marami na tayong mahalaga na proyekto at programa na nasimulaan na. Kaya nararamdaman na ng ating mga kababayan ang mas maganda na patakbo ng ating pamahalaan. Kailangan hindi lamang natin ipagpatuloy ito, kung hindi palaguhin pa ito para lahat ng sektor ng ating lipunan ay ganun din, ay kasama, nagkakaisa at tumutulong. Ito po, kaya naman po, nandito po kami muli sa huling pagkakataon na iharap sa inyo ang ating mga senador. May harap sa inyo ang grupo na sa aming pananaw, ang pinakamagaling na dapat uupo sa Senado. Ang pinakamahusay na dapat umupo sa Senado. Ang nagmamahal sa bansa at sa taong bayan na dapat umupo sa Senado. Dahil kung titignan naman po, kilala naman po ninyo sila. Wala naman po rito na sinasabing baguhan. Lahat po, narinig nyo po ang kanilang nagsalita na po sila. Narinig nyo na po
ang kanilang mga hangarin para sa ating mahal na Pilipinas, ang kanilang nagawa na sa nakaraan, ang kanilang nais gawin para pagandahin pa ang Pilipinas. Kaya po, hindi na po siguro kailangan ipagpaliwanag na mahaba dahil alam na po ninyo kung ano yung mga kakayahan nila. Tingnan ninyo, karamihan po sa kanila, veterano sa Senado. Si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto, naging Senate President pa si Senator Tito Soto. Kalahati naman ng slate ay nasa dumaan ng mababang kapulungan. Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Hindi po bagito. Kasanay na po. 4 naman ang nagsilbi sa kabinete. Ang inyong anak na DILG Secretary Benhur Abalos. Linagay po natin. Dahil alam naman po natin talagang siya ay nakakaunawa sa mga issue ng local government. Naging si Erwin Tulfo ay linagay din natin bilang DSWD. Ang ginawa lang po niya, nung pumasok siya sa DSWD, pinagpatuloy lang niya ang ginagawa niya sa buong buhay na tumulong sa mga maliliit, tumulong sa mga walang boses, tumulong sa mga nangangailangan. Si Senator Tolentino, namuno ng MMDA at binago po niya ang gawain ng MMDA, Metro Manila Development Authority po. Nakalagay po dyan, Metro Manila. Ngunit dahil sa kagandahan loob ng ating kaibigan ni Senator Tolentino, kahit po sa labas na ng Metro Manila, siya pinapunta po niya ang MMDA basta po makatulong. Yan po ang serbisyo. Ang isa pa po na nagsilbi bilang Presidential Assistant Rehabilitation and Recovery. Ito po ay binuo na ahensya para tulungan ang mga biktima ng Yolanda. Siya po ang namahala sa pagpatayo ng mga bahay. Siya po ang namahala sa paglagay ng mga kalsada, ng mga water system para makabalik sa normal na buhay ang mga tinamaan ng Yolanda. Ito po si Senator Ping Lacson. Bukod po sa Presidential Assistant, si Senator Ping Lacson naging Chief PNP po. Hepe ng buong PNP, lahat ng kapulisan po sa buong Pilipinas. Napakahirap po na trabaho. Ngunit, nakakita naman natin ang galing niya dahil nung siya ay nakaupo bilang Chief PNP, yun ang panahon na nakamit ng pulis ang pinakamataas na approval rating sa buong bansa. Hindi na po naulit yun ang ganong kataas na approval rating. Sa local government naman po, meron din po kaming gobernador. Governor Lapid ng Pampanga. Naging gobernador po. Malalaking probinsya po ito. At ang isa pang gobernador po, nakasama natin dito ngayon, ang naging governor ng Cavite, alam na po niyan ninyo, ay si Governor Bong Revilla, naging governor ng Cavite. Meron din tayong mayor, Abalos dito, sa Mandaluyong. Hindi ko na po kailangan ipaliwanag sa inyo. Si Senator Tolentino. Senator Tolentino naging city mayor po yan. City mayor naman po ng Tagaytay. At ang mayor ng pinakamayaman na lungsod dito sa Pilipinas. Malapit lang sa atin yan. Dito, ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas ay ang Makati City. Ang mayor po, Mayor Abby Binay. Kami po na nasa local government noon, kinaiinggitan po namin ang Makati. Sabi namin, Makati napakalaki
ng kanilang nakukolekta na buwis dahil malalaking korporasyon, nandun lahat. Malalaking negosyo, nandun lahat. Eh sabi ko, siguro, swerte ng mayor, marami siyang pera, wala siyang problema. Ngunit, ang ating Mayor Binay, ang ginawa niya, sa hawak niya na pondo, ginawa po niyang libre lahat ng benepisyo para sa mga matatanda, para sa mga may sakit, para sa mga bata, para sa mga PWD. Diyan po ang magandang ginawa ng ating mayor ng mayor ng lungsod ng Makati ay lahat ng kayang ibigay sa taong bayan ay kanyang ginawa at ibinigay. Sulat dito, Fighting Women of Alyansa. Meron po tayong palaban ng mga babae na kandidato. At sila naman, nandyan po si Senator Cayetano, si Mayor Binay, andyan din po si Congressman Villar. Tatlo po na kandidato namin na babae at makakatiyak po kayo dahil napakatapang po nitong mga ito. Makakatiyak po kayo. Lalo na ang ating mga kababaihan na meron laging boses para sa kababaihan sa Senado at merong magtatanggol sa karapatan ng ating kababaihan. Sa pagsulat naman ng mga gandang batas, apat po sa kanila ay abogado. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Ang huhusay po lahat. At sila po ay marunong naintindihan po nila ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po dito sa pinanggalingan nila, kung hindi sa buong Pilipinas. Dahil kung saan-saan po, kung saan-saan sila pinanganak. At umpisan po natin, si Senator Manny Pacquiao, tiga Bukidnon, Sarangani, at saka Jensan. Si Erwin naman ay lumaki sa Davao Oriental at saka sa Sulu dahil doon po na-destino yung kanyang ama na naging bayani rin ng ating bansa. Ang unang Vicente Soto, baka hindi nyo po alam, ang unang Vicente Soto ay ang unang senador na Soto. At siya po ay galing naman sa Cebu. Kaya makita mo po ninyo, si Camille Villar naman, ang kanyang mga ninuno ay galing po sa Iloilo. Mga kababayan, palagay ko naman sa aming pag-iikot, sa aming pagsasalita, sa kanilang pagpapaliwanag, sa kanilang mga hangarin at pinapangarap para sa ating bansa, alam nyo na po na ang tinutunguan ng alyansa, ang kapayapaan, ang maging ligtas ang ating mga kababayan na magkaroon ng katarungan dito sa Pilipinas. Yan po ang aming ipaglalaban. Yan po, dito lang po makikita ang alyansa na hindi nanggugulo. Ang nais nilang gawin, pagsuupo nila sa Senado ay hindi manggulo, hindi magagawa ng mga problema, kung hindi maghahanap ng solusyon sa problema, magtrabaho ng tapat at mapag-aralan ng masinsinan kung ano ba ang dapat gawin para sa ating mga kababayan. Yan po ang alyansa. Kaya po, sa darating na Lunes, wag na po kayong magdalawang isip. Isipin po ninyo, ito ang pinagpipilian ninyo. Ang pinagpipilian ninyo ay dapat pipiliin po ninyo na iboboto ninyo ang alam ninyo ang makakatulong sa taong bayan. Ang magtutulungan sa lahat kahit na hindi ka partido sa politika, kahit na hindi kaibigan. Ngunit para sa ikabubuti ng Pilipinas, nandyan po ang alyansa. Kaya't sa Lunes po, sa Mayo 12, wag na po kayong mag-isip ng malalim. Basta tingnan ninyo, all the way alyansa! All the way alyansa! All the way alyansa! Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas! Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa!
para sa bagong Pilipinas! Sama-sama natin abutin, pinakaman tayo nabitin. Ang ating tagumpay, tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng ating lipi, at ang aming lipi, at inaalam. Tagumpay natin lahat. Mandaluyong, buong puso nating iwagayway ang bandila ng Pilipinas! Tagumpay natin lahat. Tagumpay natin Mabuhay ang